continuation. So, in the end, following the targets presented above, we can predict for reservoir dependence for success. So, this amount depends on the data point 71. So, seven, 71 XMR plus 2.05 XMR. Ano yung X1 natin? Time ba yun? Oven, width yung lapad. Yung isa, flue temperature, yung init ng gas, no? Flue gas temperature, okay. Mm. So yung intercept natin, yun yung constant, no? Yung B sub 0, beta sub 0. 0.58 lang, no? Okay. Tapos, 2.71. Okay. Mataas. Mm-hmm. 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 Factors. Effect, no? May significant effect, no? Sa process. Meron bang pinapapredict ka sa problem? Wala naman. Ah, oo. Hmm. Pero pag tiningnan mo yung sige nga, ano masabi mo diyan? Independent mm, mm. Malapit sila sa sa line of best fit, no? Yung ideal line, no? Yung mga actual values malapit doon kasi hindi sila malalayo yung yung mga residual, no? Hindi malayo. Okay. Mm. Okay. Ano pa, meron pang iba? Mm. So ibig sabihin yan, pakita mo nga yung mga data. Ay, pinatay mo na. Pakita mo nga. Gusto ko lang makita yung data. Doon sa mga yung running data mo kanina, yung mga na yan. So ibig sabihin pag binigyan mo ko ng X1 which is width, no, tapos yung X2, di ba? Maghanap ka diyan ng wala pa diyan, no, mga ano ba yung pinakamalaki diyan? 10? Oh, yung highest temperature, 30, 35? 40. So kung ang pinakamalaki diyan na width ay 10, no, sabihin mo maglagay tayo ng 12 or 15. Tapos maglagay tayo ng temperature na 45, 50. Ipa-plug in lang natin, tama ba? Kasi we're trying to predict, no, a model which will result to ano ba yung natin, dependent, ano ba yung hinahanap mo diyan? Yung yung time. So malalaman natin yung oras kung magpa-plug tayo ng mga wala pa diyang data, no? For example, yung width, sabi natin 12, no, or 15, no, kung centimeter man yan or ano. And there's a temperature, we could also, di ba? We can play, no? We can put some kind of trial and error. Kasi variable na yan, no? So kung ang pinakamataas na nakikita natin sa ngayon ay 40, o gawin natin what if the temperature is 45, di ba? What if 60, di ba? Sa pagluluto. So bibigyan niya tayo ng oras. So ano bang na sense mo sa ano? Anong na sense mo sa experiment na yan, sa graph? Is the temperature ay is the time
ano, yung time ba ay tumataas din kung tataas yung temperature, or malilesen yung time kung tataas ang temperature? Ano sinasabi niyan sa atin? Dito sa dito sir, Hmm. Tumataas yung yung width pag lumalaki. Kasi pag lumalaki din yung parang area or volume, tama ba? So tataas yung kailangan na oras sa pagluluto. What about sa temperature? sa temperature naman Yung time. Ang cooking time. Okay, sige. Very good. So may gusto ka pa bang sabihin? O ibigyan diin sa kaklase? Wala na? Okay na. Oh. Sige, last na lang. Yung number 6. Zild, kaya mo bang mag-present sa number 6? Sino magbo-volunteer sa number 6? Yung talagang confident siya na alamin niya nangyayari. Pwedeng kumain guys ha, class. Pwedeng kumain kasi nagle-late lunch din ako. Wala namang problema doon ha. You can have your own yung lunch or snack or whatever. Sino mag-volunteer sa number 6? Ruth. Ay, sino ba? Sino yan? Sige, please. Paki-share na lang, sir. Marami pa nagpapa-admit. Ano ba yan? Mm-hmm. Dali, yung distance ang output mo o yung speed? Mm. So ang result mo ay yung distance, yung y. Okay. Stopping distance when the car is traveling. Mm-hmm. Kaya lang hindi siya purely na linear, no? Quadratic o may squared. Anyway, okay lang yan. Polynomial siya, polynomial. Hmm. Excel lang ang ginamit mo? Hmm. Oo. Mhm. 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 Bakit kaya curve yan, Rafi?
Mm. Merong, kasi meron tayong isang, may portion siya na second order na yan, di ba? Yung V squared ba yan? Velocity ba yan? Or ano? Mm. Yung distance. Yung isa, yung V. Ano yung V? Velocity din? Yung speed? Okay. Same lang pero meron siyang second degree na. Okay. Ano? Oo, isa lang. No? Okay. Ano pang learnings natin dyan or ano? Insight. Polynomial model. Mm. Mm. Kasi hindi naman lahat ng relation sa engineering ay linear eh. Tama ba? Di ba? Katulad ng sa temperature or vibration, hindi yan mga linear. No? Mga non-linear yan. Okay. So, thank you. Okay na? Okay. Hmm. Hmm. Pa-plug in mo lang yung ano sa dalawang ano yan. Yung isa V, first order isa V squared, no? Second order or quadratic, no? Saan ang nakuha natin? Pag na-reach mo na yung 47 meter, ano na yon? Parang full stop na yon. With a given speed na or a velocity na 70. Very good, no? So, nakita natin na ganun mag-model, no? Depende sa model na nakuha mo sa equation and then you can predict, no? What's gonna happen. Mas maganda din nagpi-predict, di ba? Kasi at least meron kang inaasahan, meron kang ina-expect, no? Kasi kesa naman yung totally wala kang kalam-alam na kung saan na palang direksyon, no? At least meron kang inaral na more or less, ang sabi, pag 70 km per hour, ito yung distansya ko na maaabot, di ba? So, ganun yun. Yun ang silbi ng multiple linear regression or ring regression. So maraming salamat, Rafi, Seiji, tsaka si Jeremy Bayon sa lahat ng nag-present. Maraming salamat. No? O sige, i-set up ko na yung ating ano, paki-leave na lang and then i-set up ko na yung ano,